Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Marcoleta at maging yung pamunuan ng mga sungayan. Alam niyo, tulad ng sinabi ko, itong rally na ginawa nitong mga nakaraang araw lamang ay gumastos po ng, hindi ako nagkakamali, base po sa aking estimasyon, ay umabot po ng 30 o 50 million budget para lamang po sa isinagawa nilang rally para hadlangan ito nga pong plunder case laban po dito kay Marcoleta at maging dito po kay Mike Defensor at sa iba pa, na kung saan ay naging kasabwat po ni Marcoleta sa kanilang kasinungalingan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ito na yung sinasabi natin dito. Ano ba ang naging resulta ng mga lakad nila? Maganda ba? Naging successful ba sila sa kanilang mga ginawa? Natural hindi. Dahil unang-una, mga minamahal ko mga kababayan, hindi talaga magiging successful yung kanilang o hindi magiging maganda yung kanilang kalalabasan ng kanilang rally dahil unang-una sa starting pa lang ng kanilang sinagawang rally ay nagmukha na po silang mga bandido. Ibig sabihin sa simula pa lang hindi na po maganda yung naging hakbang nila, no? Unang-una, yung unang hakbang nila, ipinakita agad nila yung kawalan nila ng respeto sa batas. Kahit hindi na lang sana sa gobyerno dahil hindi naman batas ang gobyerno 'Di ba? Syempre, 'di ba? Unang-una, sabi nila, ang INC mababait, magalang, sumusunod sa batas ng Diyos, sumusunod sa batas ng tao. Hindi naman natin nakita 'yun Ang una-una nating nakita sa kanila yung kabulastugan nila. Ang una-una nating nakita sa kanila yung kanilang kawalangyaan, yung parang ugaling fraternity. 'Di ba? Tapos nakita pa natin, para baga akala mo kung sino na silang mga matatapang. Iglesia ni Cristo pinapakita, gustong manakit, gustong pumatay. 'Di ba? Sa sobra nilang kayabangan, sa sobrang kitid ng mga utak nito, pero sa bagay hindi natin ito masisisi itong mga sungayan na ito dahil binawal nga pala sa kanila ang paghawak ng Biblia. Ngayon, ang tangi lamang nilang sinusunod ay kung ano yung sinasabi ng mga bulaang propeta nila. 'Di ba? Na kung ano lang yung sabihin, yun lang yung paniniwalaan nila kahit wala na po o hindi na nakabatay sa Biblia. Kaya maituturing natin na talagang mga mangmang yung mga sungayan na ito na sunod lang ng sunod sa minamando sa kanila ng kanilang mga kapwa kumbaga kapwa sungayan din na kumbaga sanga-sanga na yung sungay. Ngayon, ito yung masasabi ko ngayon. Meron pang nagbanta na hindi kami alis hanggang hindi bumababa si Bangag. Ano ngayon nangyari? Nasaan na kayo ngayon? Yung lalong-lalo na yung itong tukmol na ito na nagsasabi na hindi daw siya aalis, hindi sila aalis. Nasaan na kayo ngayon? Parang ang nangyari ngayon, hindi nagmukha kang katawa-tawa. Alam nyo, itong tuhod ng demonyong bakla na ito, ang galing-galing, akala mo talaga kung sino na. Ngayon, ang tanong ko simple lang, nasaan na kaya yung tukmol na ito ngayon? Balita ko, hiyang-hiya sa sarili niya. Bakit? Dahil yung kanyang kayabangan, yung kanyang kawalangyaan, sumambulat sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Pero hindi na ako magtataka. Sa itsura pa lang ng taong ito, mukhang holdupper na hindi magpapahuli ng buhay. Walang totoo dito. Magaling lang manakot. Kasi nga, hindi na tayo magtataka. Basta magaling manakot, wala na mga iglesia ng sungayan yan. 'Di ba? Iglesia ng sungayan. Ngayon, Tokmol.
Nasaan ka na ngayon? Buhay ka pa ba? Ha? Buhay ka pa ba? Oh, kaya dyan sa Quezon City, Quezon City Hall, ha? Oh. Pakitanggal na ho yung taong ito. Nagkakalat lang ho ito ng katarantaduhan. Nagkakalat lang ito ng lagim. Ha? Oh, mahiya ka naman sa anak mo. Kung may anak ka, kung may pumatol sa'yo, pero parang sa tingin ko parang wala, maliban na lang siguro kung may babaeng tagpuan nito na pakawala na sa buhay at wala nang nagmamahal na iba, siguro nakapag-asawa ito. Dahil sa pagmumukha pa lang nito, matatakot ka na kung babae kang normal. Oh, kung babae kang normal matatakot ka sa pagmumukha nito. Mukhang kriminal, mukhang rapist, mukhang manyakis na kung saan walang kasawaan sa laman. O ngayon, nasaan ka na ngayon? Nasaan na yung tapang mo? Alam nyo, sabi nila, hindi daw sila aalis hanggat hindi bumababa si PBBM. Akala siguro nitong mga sungayan na ito, talagang walang makakaputol sa mga sungay nila. Akala nyo, talagang napakatatapang nyo na? Nung nalaman nila, mga minamahal ko mga kababayan, na talagang siseryosohin sila ng PNP o ng Philippine National Police, at nung nalaman nila na nag-red alert na pati ang Armed Forces of the Philippines o AFP, kinabahan yung mga loko, nawala yung angas, nawala yung tapang. Siyempre, nakita nila na kung paano bitbitin, kung paano batakin, paano hilain yung mga bastos at mga walang niyang kasama nila. Nung pinagdadampot na yung mga kasama nila, abay biglang naging santo. Marunong na gumalang sa mga pulis nung binitbit na. Pero nung hindi pa sila binibitbit, akala mo kung sinong matatapang. Abay talagang may may pagka Duterte talaga, pati itong mga sungayan na to. Matapang lang sa salita, matapang lang dahil marami. Gawin nyo kaya yan na nag-iisa kayo. Pero wala pa akong nakitang iglesia ng sungayan na matapang pag mag-isa siya. Kadalasan kasi sa mga to, dahil kuyog nga itong mga ito, matatapang lang ito pag marami sila. Kumbaga sa para silang mga asong ulol na kapag marami, abay gustong mangagat. Kahit walang dahilan, ganun na ganun ng mga ugali ng mga tukmol na ito, mga minamahal ko mga kababayan. No? Wala pa naman, pag nag-iisa naman, ang babait naman ng mga yan. Pag 10 lang sila, ang babait. Pero kapag umabot na ng 1,000, akala mo kung sino ng matatapang. Pinalagan sila ngayon ng Philippine National Police. Lalo na nung nalaman na mismong Philippine National Police o membro ng PNP, inagawan ng cellphone. Nakita na nila, alam na nila kung anong kasunod nun kapag hindi nila nilabas yung cellphone. Ngayon, sa takot ng mga lokong ito, sinekreto yata nila at nilabas na rin yung cellphone. Ang problema, nung nilabas na nila yung cellphone, hihingi sana uli sila ng permit, hindi na po sila pinagbigyan. Dahil sino ba namang matutuwa na pinagbigyan na nga kayo kahit wala kayong permit, nagnakaw pa kayo, nang abuso pa kayo, nagbanta pa kayo sa buhay ng isang taong nagtatrabaho lamang. Ganyang kabalasubas, ganyang kawalang niya, ganyang kahayop itong reliyon na ito. O kayo, akala ninyo sa pamamagitan ng rally ninyo maliligtas ninyo si Marcoleta? O ano ngayon na pala ninyo? Si Marcoleta may kaso na. Anong napala ninyo? May nagawa ba yung rally ninyo? O si Mike Defensor, nakasama din ninyo, nagsalita ng kasinungalingan, didepensa nyo kanyang sarili sa harap ng mga sungayan. Nasaan na? May kaso na rin. Kaya wait na lang kayo sa warrant of arrest ninyo, Nagpe-prepare na yung Philippine National Police. At ikaw, Mr. Marcoleta, handa na yung kulungan mo, Handa na, katatapos lang at pinapinturahan ng maayos kasi mukhang delikado yung pag hindi pininturahan, dahil yung pawis mo mukhang asido. At sigurado ako ngayong oras na ito,
kinakabahan na si Marcoleta at sigurado ko makikita na yung katotohanan, makikita na yung itsura niya talaga na walang wig, kasi kapag nagmamagshot bawal yung naka-wig, bawal doon. Kailangan talaga makita kung ano ang itsura ng isang kawatan, ano ang itsura ng isang taong kriminal. At syempre, para naman kay Mike Defensor, alam ko itong asong ito kinakabahan na ngayon. Akala mo pag kumampi ka, kapag nagbayad ka ng milyones sa grupo ng mga sungayan, maliligtas ka? Sayang na yung pera, sayang pa yung effort, ano nangyari? Lalong-lalo na itong iba pang mga politikong, alam nyo na, di ba? Politikong desperado. Ano nangyari? May napala ba kayo sa rally ninyo? Tandaan ninyo, kayong mga politikong kumakapit sa reliyong mga sungayan, yung mga sungayan na bayad lang yan, o yung mga sungayang mga dinidiktahan lang ng kanilang mga propeta, ang maniniwala sa inyo. Ilan lang ba yung bilang ng mga taong pumunta sa rally? Pagpalagay na natin 20,000. Baka nakalimutan ninyo na 32 million 32 million ang naniniwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala sa kalingkingan. Ngayon, alam nyo, sa totoo lang, ang hindi lugi dito at paldong-paldo ay walang iba. Ay siyempre, yung mga ministro na napakataas ng mga sungay, sigurado shopping na naman yan. Makakabili na naman yan ng magagarang kotse. Samantalang yung mga politikong nagoyo nila, pinaasa nila, alam nyo, sa totoo lang, kaya ko nasasabi ito, kaya pala sila nagrally ng ganyan, kasi pinaasa nitong mga leader ng isang reliyon ng mga sungayan, itong si Mike Defensor at yung iba pa, na kapag nagrally sila sa pamamagitan nila ay hindi matutuloy ang balak ng ombudsman. Yung pagpapakaso sa kanila ay naniwala itong mga tukmol na ito dito sa mga bulaang propeta na mga sungayan. Ano nangyari? Which hindi na ibabalik ng mga propetang sungayan yung pera ninyo. Wise yung mga yan. Ngayon, sila magpapakasasa sa pera ninyo, lalong-lalo na sa pera ni Mike Defensor, sa pera ni Sara Duterte, na kung saan ay umabot ng 20 million. Si Sara mai-impeach na rin. Hindi na ibabalik ng mga sungayan na yan yung mga naibigay ninyo sa kanila. Kundi ang mangyayari niya, pag magpapakasasa sila sa pera na ibinigay ninyo sa kanila, yan, dahil akala ninyo napakalakas na, napakatibay na, akala mo kung sino na talaga itong reliyon na mga sungayan na ito. Sa totoo lang, sa ginawa nilang ito, marami sa mga iglesia ni Cristo ang sobrang dismayado, at kitang-kita mismo nila sa kanilang mga mata na binababoy na talaga at winawalang iyan na ng mga opisyal ng nasabing reliyon ito, yung reliyon na kung saan ay dati namang tahimik at pumupokus lamang sa salita ng Diyos. Ngayon ay pukos na pukos sila sa politika. Meron pa akong nakita isang ministro. Abay, sabi ng isang ministro, sabi nila, binoto daw natin yung mga politikong yan dahil sa, di ba? Ay, hindi ko maano Ito, panoorin natin, mga minamahal ko mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Sabi nila, nagsasagawa daw tayo ng rally para daw doon sa mga kurap, samantalang tayo daw po ang bumoto at nagluklok sa mga kurap. Iniloko ba natin sila para makurakot? Sagot kayo! Hindi! Hindi!
O yun, mga minamahal ko mga kababayan, sabi ng ministro, sabi nila, akala mo galing sa hukay Pag nagsalita yung mga ministro ng sungayan na riyon na ito Di ba? Oh, sabi nila, kaya daw natin binoto yung mga yan para lumaganap ang korupsyon. Bakit? Natural, ang isasagot ng mga kapwa mo sungayan, hindi. Kasi, nakabriefing yung mga yan. Nakabriefing yung mga yan. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Mr. Ministro, na kaya kayo nagkaroon ng maraming simbahan na magagara kasi galing yan sa mga politikong, kawatan. Kaya lahat ng simbahan ninyo, yes, magagara yan. Pero nakakasuka dahil magmula sa simento, sa buhangin, sa pintura, sa kuryente at ano pa man, galing sa nakaw ng mga politiko. Kaya wag na kayo magmalinis. Pangina, ang boses na yan. Alam ko sasabog na naman yung butse. Alam ko kumukulo na naman ang dugo nitong mga sungayan na ito sa akin. Dahil natatamaan sila ng husto sa mga sinasabi kong punong-puno ng katotohanan. Uulitin ko. Kaya biglang nag-boom. Kaya biglang naglakihan yung mga simbahan ninyo. Hindi dahil yan sa abulay ng mga membro ninyo. Dahil kung titignan natin, mas maraming membro ang iglesia tunay na iglesia ni Kristo, yung Church of Christ, na nung 1901 o 1910 kung di ako nagkakamali, yung Church of Christ, yan ang kauna-unahang original na iglesia ni Kristo dito sa ating bansa. Mas marami sila, pero bakit yung simbahan nila simple? Kasi hindi sila lumalapit sa mga politiko. Yung El Shaddai, tingnan nyo yung kanilang tingnan nyo yung dating daan. Bakit simple lang yung mga simbahan nila? Kasi hindi sila lumalapit sa mga politiko. Alam nyo, sa totoo lang, kaya itong iglesia ng mga sungayan na ito ay gustong patalsikin si PBBM dahil unang-una tulad na sinabi ko, uulitin ko palagi, wala silang nakukuha kay PBBM. Pabor man o pera. Kaya galit na galit itong iglesia ng mga sungayan na ito dahil hindi sila nakakakuha ng pabor. Ngayon pa, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ito nakita na naman natin. Ilang beses na nagrally yung mga iglesia ng mga sungayan na ito, kasama pa yung KOGC, kasama pa yung mga kulto ng mga Duterte. May nangyari ba? Wala. So ibig sabihin, kahit anong araw, kahit ilang beses kayong mag-rally, walang epek yan. Dahil ang rally ninyo ay rally ng mga tanga, rally ng mga bobo, rally ng mga magnanakaw, rally ng mga kulto. Yun lang ang masasabi ko. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.